Pagkaw sa kanilang pagkikita ng bagong NBA sensation ika nga na si Jeremy Lim, magaganap po yan sa Amerika bukas. Pero bago yan, nagkaharap na si Pacman at ang kanyang makakasagupa sa Hunyo, ang Amerikano at wala pang talong boksingero na si Timothy Bradley. Makita mo po muna tayo mula sa Amerika kay, hindi pala, kala ko si Chino Trinidad na eh. Narito po si Ian Cruz. Humarap sa isang press conference sa Beverly Hills, California, si 8th Division Boxing Champion Manny Pacquiao at ang makakalaban niyang si Timothy Bradley. Dedepensa ni Pacman ang kanyang WBO welterweight belt sa kanilang bakbakan sa ika-9 ng Hunyo sa MGM Grand Garden sa Las Vegas. Ilang araw bago pa man ang naturang press con, na-tweet na ng Amerikanong boksingero na isa raw itong dream come true para sa kanya. Kitang-kita ang saya kay Bradley na panayang ngiti sa press con. Well, this is something I dreamed of my whole life, 18 years of my career. You know, since I was an amateur to be in this position in the super mega fight against the best pound-for-pound fighter in the game, probably the best fighter in the history of boxing. Masaya rin daw si Pacquiao na isang undefeated fighter at two-time unified junior welterweight champion ang kanyang makakatuos. I need to train at least 10 weeks so I can study his style. His style is not really familiar to me, but I'm going to watch it and study. Kapansin-pansin din na friendly sa isa't isa sina Pacquiao at Bradley sa kanilang pagkikita. Natuwa ang mga dumalong taga-media nang magkulitan ng dalawang boksingero habang kinukunan ng litrato. Si Pacman, kinunan din mismo ng picture si Bradley. Pero ang manager ni Bradley naging matapang sa kanyang talumpati at kampante raw na mananalo ang kanyang alaga. I know that a lot of people, a lot of fans don't think Tim should be in this position, but you know what? You gotta really know Tim Bradley to judge him. One thing I'm gonna tell you, that night, we come to fight, not to make friends. We're gonna be there that night to defeat Manny Pacquiao. Tulad ni Pacquiao, aminado si Bradley na gusto rin daw niya makalaban si Floyd Mayweather Jr. Pero kung maghaharap daw sina Pacman at Pretty Boy, ayon kay Bradley, mukhang matatalo raw ang ating pambansang kamao. I would still have to go with Mayweather. I mean, a sharp Manny, I just think that Mayweather, what he brings to the table, man, his defense is just ridiculous. You know, his ring IQ, you know, is just unbelievable, man. Samantala, dinepensahan naman ni Pacquiao ang bagong NBA sensation na si Jeremy Lin. Labas sa pangungot niya ni Mayweather sa kanya kamakailan sa Twitter. Ayon kay Mayweather, umaani lang daw ng atensyon si Lin dahil sa pagiging Asian nito. Ganon din naman daw kagaling ang black players. Ayon kay Pacquiao, kinikilala raw ngayon ang Taiwanese-American player hindi dahil sa kanyang lahing Asyano, kundi dahil sa kanyang abilidad at galing sa basketball. Nakatakda raw sila magkita bukas ni Lin bago magsimula ang New York Knicks versus Atlanta Hawks game. Tutok lang po palagi sa training ni Manny Pacquiao. Bigyan po namin kayo ng update palagi. Kaya tutok lang po dito sa 24 oras. Kaya mula po dito sa Los Angeles, California, ang nakatutok si Manny Pacquiao 24 oras. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Sa ika-22 araw ng impeachment trial kay Chief Justice Renato Corona, sinimulan ng talakay ng reklamo tungkol sa pagpabor umano ni Chief Justice Renato Corona kay dating Pangulong Arroyo. Mula sa Senado, nakatutok live si Ruth Cabal. Ruth! Mel, sumala ngayon sa witness stand si DOJ Secretary Leila De Lima sa pagsisimula nga ng prosekusyon sa pagtalakay sa Article of Impeachment No. 7. Tinapos na kasi nila yung pagpresenta sa Article of Impeachment No. 3. Yan yung sinasabing kakulangan daw sa integridad at independence ni Chief Justice Renato Corona. Iisa lang ang nahihirap na witness ng prosekusyon para sa Article No. 3 tungkol sa pabago-bagong desisyon raw ng Korte Suprema kahit sa mga kasong dapat ay pinal na. Si FASA President Roberto Anduisa nagkwento noon tungkol sa kanilang kaso laban sa PAL. Sabi ngayon ng prosekusyon, di na nila ipipresenta sa korte ang dalawa pang basehan ng Article 3. Ang tungkol sa pagtatalaga ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa misis ni Corona sa isang ahensya at pakikipag-usap daw ni Corona sa mga may nakabimbing kaso sa Korte Suprema. Of course, Your Honor, we have taken a look at this hard and long, Your Honor. We feel that
On the strength alone of the evidence presented on the FASAP case, Your Honor, it's, as far as we're concerned, adequate, Your Honor, That is and we your want to privilege. abbreviate the proceedings. Other than the flip-flopping, you will waive everything else. That is true, Your Honor. That is true, Your Honor. We have, And you will not present any more evidence. And this portion of Article 3 will not be presented for the consideration of the impeachment, the impeachment court. That Okay. is correct, Your So Honor. Pero ang depensa gustong ipabasura ang testimonya ng nag-iisang testigo para sa Article 3. Because I was about to move for the exclusion of that particular testimony, Your Honor, because it does not support the allegations of the complaint in connection with the alleged violation of the Constitution and betrayal of public trust. Pero hinayaan ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile na manatili ito. Sinimulan na ng prosekusyon ngayon ang pagtalakay sa Article Number 7. Ang umano'y pagpanig ni Corona kay dating Pangulong Arroyo nang maglabas ang Korte Suprema ng TRO laban sa pagsasailalim kay Arroyo at dating First Gentleman Mike Arroyo sa watchlist order. Ang unang testigo nila ay si DOJ Secretary Leila De Lima. Si Representative Raul Daza ang nagsagawa ng direct examination. Nagpaliwanag si De Lima kung bakit niya nilagay sa watchlist order ang mag-asawang Arroyo dahil daw sa mga reklamong nakahain laban sa kanila sa DOJ. Pero nang dumulog sa Korte Suprema ang mga Arroyo na TRO ang watchlist order ng DOJ. Ilang ulit nag-object sa mga tanong ang depensa. He is being impeached because allegedly he masterminded the granting of a temporary restraining order. Up to this point, Your Honor, I see no testimony to that effect. What is being attacked now is the validity, the legality, or the infirmity of... Anyway, we are intelligent enough to read the Article 7 and relate it to the testimony of the witness. So, counsel, have faith in the I have more than... I have more ability than... of these elected senators to evaluate the evidence. Mel, babalik pa bukas si Secretary De Lima para dito sa cross-examination nga ng depensa. At ayon kay Representative Derek Colmenares na isa ring miyembro ng prosecution panel, posible rin daw na tumistigo na rin bukas yung mga pinasabihan nila ng mga doktor daw ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal. Susunod, mahigit 200 tuta na balak sanang ipuslit. Nasagip sa bansang Italy. Sa Zamboanga, batang muntik ng mahagip ng motorsiklo. Nagkwento kung paano siya sinagip ng alagang aso. The Born Legacy star Jeremy Renner, nakabarong pero nakakargo pants. Nagmang-courtesy call sa Malacanang. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.